Alin dito yung mas malapit sa scent DNA ng Creed Aventus? Kamusta mga brad? It's me, Eric, at sa video na to, pag-usapan natin hindi lang isang pabango kundi dalawa. Armaf Sydenham Limited Edition Parfum, saka Afnan Supremacy Not Only Intense. Sa mga nakapanood na ng ibang videos ko, malamang alam nyo na kung ano yung mas paborito ko dito sa dalawa. Favorite scent DNA ko ang Creed Aventus. So, kahit anong alternative ng Creed Aventus, lalo na yung mga quality na juice, kinukuha ko or ginagamit ko. Alin dito yung mas malapit sa scent DNA ng Creed Aventus? Alin yung mas maganda performance? Alin yung mas matagal ang longevity? Alin yung mas malakas ang projection? Alin yung mas mura or alin yung mas sulit sa budget? Pag-usapan natin yung scent profile nila. Ang Armaf Sydenham Limited Edition Parfum, ito yung smoother version ng legendary Club de Nuit Intense Man, yung EDT version. Nag-open up to, ay ibig sabihin yung initial spray niya, ang amoy, very citrus. May lemon, may bergamot, saka may pineapple. Nagta-transition siya sa isang napakaganda at saka magical na mid to dry down. Yung dry down niya talaga yung sinasabi ng mga tao. Lahat ng nakaamoy, wala pa akong kakilala na napaamoyan ko nito na hindi napabilib dun sa dry down niya. Smoky na woody yung dry down niya. So kung sa top notes, citruses, sa mid florals, sa dry down or yung base woody. Yung initial spray niya may come off harsh sa ibang tao. Sa akin hindi kasi. Sa akin kasi smooth talaga. Naiintindihan ko ibang tao mahina yung tolerance or mababa yung tolerance pagdating sa citruses. Normal yun. May mga tao talagang ganun. Yung sinabi ko kanina, ito yung smoother version ng Sydenham EDT. Particularly doon kasi sa initial spray. Yun yung main difference nila. So, si Sydenham EDT kasi may harshness talaga siya sa umpisa. Universally known yun kahit yung mga foreigners sinasabi amoy panlinis daw ng banyo. So yun, doon agree ako na harsh talaga yung initial spray nun. Though for me, pasok siya sa tolerance ko. Gusto ko pa nga siya. Pero yung ibang tao, madaling maintindihan kung bakit hindi nila gusto. Pagdating dito, meron pa rin siguro mga ilan na hindi gusto yung opening. May harshness pa rin because of the citruses. Pero for me kasi hindi, talagang maliit na lang siya. So, siguro may mga hindi magkakagusto pero konting percentage compared dun sa mga hindi nagkagusto sa initial spray ng Sydenham na EDT. Pagdating sa dry down, smoky, na woody, so nandito talaga yung magic. Sobrang magical ng dry down. Kung nagamit mo yung Sydenham EDT, di ba? Ganun lagi yung dinedescribe. Ang ganda ng dry down. Nandun sa dry down yung magic. Pagdating ng mid to dry down, wala akong masabi. Siguro ito yung masasabi ko na highest dun sa pwede kong i-rate na pabango sa mga Middle Eastern perfumes. Sa kabilang banda, si Supremacy Not Only Intense naman, opens up bright. Meron siyang konting citrus, konti lang. Fruity, may tamis because of the fruit, sa fruits nga. Ang juicy nung dating. So, sabi ko nga doon sa isang video ko, yung citrus, hindi niya in-overpower yung fruity or yung sweetness. Parang in-envelope nung fruity yung citrus. So, hindi ako nakakakuha dito ng sharpness sa umpisa. Kung meron man, siguro mas konti siya or sobrang liit niya. Pagdating sa mid hanggang sa dry down, nagiging smoky na siya. Lumalabas na rin yung pagiging musky. Tsaka yung moss, doon ko na nag-start na ma-detect na hindi ko nakuha dito. Kung patanungin mo ako ngayon kung ano yung differences doon sa scent profile nila, sa top, mas dominante yung citruses na ito. Kaya nga parang yung iba, sinasabi, may harshness pa rin to sa umpisa. Meron to pero mas maliit talaga eh. Pagdating naman sa mid tsaka hanggang dry down, para sa akin parehong okay, parehong smoky, parehong magical eh. Pero ito may moss, ito wala. Pagdating naman sa longevity, pareho silang sobrang tumatagal. Pero meron talagang nakakalamang.
So, okay, pag-usapan muna natin yung concentration ng oil nila. Si Denim Limited Edition Perfume Eau de Parfum. Si Supremacy Not Only Intense Extrait de Parfum. Mas mataas yung oil concentration nito kaysa dito. So, normally, mas mataas na oil concentration, mas powerful. So, normally, mas mataas na oil concentration, mas naglalast ng matagal. So, ibig sabihin, mas matagal yung longevity. Normally rin, mas nagpo-project. Pero, hindi yun absolute. May mga pabango na mas mataas yung oil concentration, pero hindi ibig sabihin automatic na mas tumagal siya or mas lumakas yung projection. Pero sa kaso na itong dalawa, mas performer yung Extrait de Parfum. Pero hindi sobrang layo yung difference nila. So longevity nito 10 to 12 hours. Projection good 3 to 4 hours siguro. Sabihin natin sige 3 hours na may magandang projection. Supremacy Not Only Intense. Lalagpas ng 12 eh. Pwede ko sabihin 10 to 12 pero sigurado kasi ako na mas tumatagal to kaysa dito. Pareho ko silang na full wear. Naubusan lang ako ng laman ng bote kaya decant na lang to. Pero na full wear ko na, alam ko experience. Longevity nito mas matagal. Projection ganun din, mas matagal. Kung 3 hours ko sinasabi to, baka to 4 to 5. Ganun. Sigurado ako na mas matagal to. Yung same amount na sprays Kung sa damit, mahirap i-judge kasi pareho naman sila tumatagal ng days. I mean, kung iwan ko sila sa laundry basket, kahit alin dito yung gamitin, maamoy ko pa rin yun eh. Sa laundry basket, ilang araw na. So, kung sa balat yung usapan, ito, sure ako na mas matagal to, tsaka mas nagpo-project. So, may nagtanong, ilang feet, ilang meters, ang hirap sukatin nun, pre. Paano ba? May mga nagsasabi kasi minsan ng mga 3 feet to 5 feet. Pero sa totoo lang, ang hirap ng sukatin. Pupunta ka ba ng party na nakapabango ka? Tatanungin mo yung kaibigan mo na nandun kung naamoy ka. Unless sila mismo yung bumati sa'yo or magsabi. So, sa personal experience ko, ito talaga, mas nuclear to. Mas swabe-sobe. Hindi mahina hindi siya mahina talaga eh. Isang malaking scent bubble. Isang napakagandang scent bubble na nag-iwan ng napakagandang sillage. Projection niya hindi mahina. Pero kung ito kasi yung kalaban mo sa projection, mas malakas talaga to. Pwede ko nga sabihin party frag eh. Kasi kung ang usapan projection saka longevity, yung lakas. Parang lalaban yung lakas na ito dun sa mga known na party frags eh. Well, yun. Nag-gets nyo naman siguro yung comparison nila. Basta mas malakas to kesa dito. Hindi ko sinasabing mahina to Malakas to. Pero mas malakas lang to. Sige, okay. Kung gagawan ko siguro ng imaginary na sukat, lagpas sa mga braso ko yung projection na ito. Sure ako doon. Ito, putang hirap talaga sukatin ito kasi ito nga lang ito lagpas pa doon. Pupuno talaga to ng isang malaking room. Tapos ang mas nagpapahirap pa sa pagsukat kung gaano kalayo yung projection nila. Alam niyo yung sinasabi kong humahalimuyak, yun nga, yung sillage, tsaka yung scent trail, nag-iiwan kasi ng amoy So, hindi na yun counted as projection, di ba? Pero since dumaan ka doon, naiwan doon yung amoy mo, layo na nun pero naamoy ka pa rin, hindi naman yun counted na projection. So, minsan, nakakalito kasi naamoy ka doon, pero hindi nga projection di ba? Naiwan lang yung amoy mo doon. So, part siya ng scent trail, part siya ng sillage. Pareho silang malupit doon. Pag-usapan naman natin yung presyo. Kung fan ka ng Middle Eastern perfumes, alam mo na mas mababa yung presyo ng mga Middle Eastern frags. Pero kung fan ka nga ng Middle Eastern frags, Armaf to, Afnan to, alam mo na higher quality yung juice nila. Ang presyo nito ngayon, siguro umaabot na ng 3,500 pesos. Mas mahal lang ng konti yung Supremacy Not Only Intense. Nakakita ko nito 3,800 hanggang 4K
pwede sigurong may mga mas mura. Hindi lang ako makapag-recommend sa inyo. Okay. Yung mga sinasabi ko sa inyong presyo, yun yung mga nasa mas mataas na border. Kasi hindi ako makapag-recommend nung nandun sa baba na price. Kasi may mga nakikita ako sa Shopee. Hindi ko sure sa Lazada. Pero sa Shopee may mga lumalabas na nagbebenta ng peke na nandun sa mas mababang price range. Yung camera yung pinakamadami. Magkano yung binibenta? 1.4 sa Shopee. May binabayaran ka pa sa Shopee na may kinakalta si Shopee na medyo ilang percentage din. So, imposibleng mabenta yun ng 1,400 sa Shopee. So, kapag nagbabanggit ako dito ng presyo, lalo na sa mga Middle Eastern perfumes, nag-iingat ako. Hindi ko sinasabi yung mas mababang border ng price range niya. Yung sa mas mataas yung sinasabi ko. Para kung maghahanap kayo ng seller online, doon na lang siguro sa medyo mas mapagkakatiwalaan. Unless kung trusted seller nyo, nagbenta ng mababa. Kung huhusgahan ko sila kung alin yung mas malapit sa scent DNA ng Creed Aventus, walang bias, ito yung mas malapit. Konting-konti na lang pwede ko na sabihin 1:1 to dun sa scent DNA ng Aventus. Pero syempre lagi may disclaimer na may batch variations kasi yung Creed Aventus. Hindi ako expert dun sa variations ng batches. Di ba sinasabi nila may mas smoky, may fruitier batch. Yung naamoy ko na Aventus, sobrang lapit dito. Hindi ibig sabihin na hindi to malapit, pero kasi yung moss na ito, parang binibigyan niya ako ng vibe nga nung hasibat. Or para siyang may mix na something green. Hindi ko ma-pinpoint kung ano yung parang ibang perfume na parang may naka-layer na ibang perfume na nagbibigay nung greener na vibe. So, yun lang yung reason kung bakit pinili ko to as a better alternative for Creed Aventus. Pero kung standalone, pagpipiliin ako dito sa dalawa. Kung hindi factor yung mas malapit dun sa Creed Aventus, ang hirap talaga pumili. Kasi since yung scent DNA nga ng Creed Aventus yung paborito ko, yung hasibat malapit din sa akin yan Kumbaga parang para sa akin is magkakapamilya lang sila May mas matataas na quality lang ng juice. Katulad ni hasibat, pero 'di ba mas mahal. So ganun din ko ito tinitingnan. Para sa akin mas malapit to sa Creed Aventus. Kung tatanungin mo naman ako kung alin yung mas marirecommend ako sa'yo, mas lalong mahirap sagutin yun. Ang smart way to answer yung question na yun, subukan mo talaga. Pareho silang panalo. Mas malakas lang to. Kung gusto mo siguro yung mas swabe, ito. Pero again i-try mo muna kasi yung initial spray na ito, mas citrusy kumpara dito. Pero mas malakas kasi yung projection, mas malakas. Performance overall, mas malakas to. So, ang hirap magbigay ng suggestion. Unless, kung ikaw yung tao na nakagamit na ng CD-NIM EDT, baka ito yung mas gusto mo. Kasi kung yung dry down ng CD-NIM yung habol mo, ito yun. Pero, hindi ko pa rin aalisin to dun sa pwede ko rekomenda sa'yo. Kasi kung gusto mo yung CD-NIM EDT, ang laki ng chance na gusto mo rin to. Halos hindi sila magkapatid magpinsan sila Yun, nag full memory yung isang camera ko. So verdict overall, mas mataas yung ibibigay ko na rating dun sa CD-NIM limited edition perfume. Konti lang. Simply because mas faithful yung scent DNA niya sa Creed Aventus for me. Hindi ko sinasabi na mas okay yung amoy ng CD-NIM limited edition perfume. Kasi pareho ko talagang ginagamit Parehong type ko yung scent DNA. Kung nakuha nung isang camera ko, kasi nakat hindi ko alam kung narinig doon sa recording. Ang turing ko sa kanila para sila magpinsan. So, pareho silang okay. Kung wala sigurong CD-NIM limited edition perfume, baka ang favorite ko ito, Supremacy Not Only Intense. Pero since may option ako na limited edition perfume, dun ako. So, sa mga gusto mag-try, subukan nyo kasi
okay talaga sila. Ayun. I-add ko lang, lagay ko lang dito, 406 na yung followers as of ngayon. Naisip ko siguro pagdating ng 500, paparaffle ako. Kasi natuwa ako, hindi ko na namamalayan. Upload lang ako na upload. Tumaas yung bilang, nakakatuwa pala kahit na hindi pa naman yan monetized pero natutuwa lang ako na may nanonood pala. So yun lang, kung nagustuhan niyo yung video, pa-like, saka pa-subscribe. Salamat.